Hinamak na manugang. Kabanata 64. Ang manager ay labis na nagulat, ngunit ang software ay hindi makahanap ng anumang iba pang impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ni Alex Dixon. Gayunpaman, siya ay nasa ganitong uri ng sitwasyon sa buong taon, kaya natural na mayroon siyang kakayahang umangkop sa sitwasyon. Agad siyang napangiti at ibinalik ang imbitasyon kay Alex Dixon gamit ang dalawang kamay. Mr. Dixon, patawarin mo ako sa pagiging padalos-dalos ko ngayon. Isa ka talagang natatanging panauhin ng Treasure Pavilion. Paumanhin, patawarin mo ako. Tinanggap ni Alex Dixon ang liham ng paanyaya na may malamig na ekspresyon at iningatan ito sa kanyang mga bisig. Nagkatinginan sina Mark Lewis, Wang Kai, at ang iba pa dahil sa gulat. Hindi nila akalain na isang natatanging panauhin si Alex Dixon. Ano ang nangyayari? Hindi sumuko si Mark Lewis. Tanong niya, Alex Dixon, saan mo nakuha ang invitation letter mo? Malamig na sabi ni Alex Dixon, wala kang karapatang magtanong. Galit na galit si Mark Lewis. Gayunpaman, nang humakbang pasulong siya, pinigilan siya ni Wang Kai. Sinabi niya sa mahinang boses, bawal ang away sa Treasure Pavilion. Tiyak na hindi siya gumamit ng lehitimong paraan para makuha ang liham ng imbitasyon. Huwag na lang natin siyang pansinin. Nagpatuloy din si Ming Nooran para pigilan siya. Sinubukan nilang dalawa ang lahat para hikayatin si Mark Liwa na umalis. Kung tutuusin, hindi naging madali ang pagpasok sa Treasure Pavilion. Ayaw mawala ni Mark Lewis ang kanyang kwalipikasyon, kaya sinundan niya si Wang Kai sa inner hall. Nanatili ang manager at humingi ng tawad kay Alex Dixon. Gayunpaman, malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon, at ayaw siyang kausapin. Sa sandaling ito, pasuray-suray na lumabas ng banyo si Albert Lewis. Lumapit sa kanya si Alex Dixon at sinabing, Tay, pasok na tayo. Tumangala sa kanya si Albert Lewis at bumantong hininga. Alex, uwi na tayo. Hindi tayo papasok. Kumunot ang noo ni Alex Dixon, medyo nagulat. Umiling si Albert Lewis at sinabing, hindi tayo papasok. Ang ganitong lugar ay hindi natin mapupuntahan. At higit pa, ang mga bagay sa loob. Hindi ito isang bagay na kayang-kaya natin. Paglabas niya kanina lang ay narinig na niya ang usapan sa labas at sobrang hindi siya komportable. Noong una, akala niya ay magkakaroon ng qualification si Alex Dixon para makapasok sa auction dahil lang sa nakuha niya ang invitation letter, pero kahit pumasok sila, mababa pa rin ang tingin sa kanila ng iba. Karaniwang duwag si Albert Lewis, ngunit may gulugod siya pagdating sa kanyang mukha. Tsaka andin din si Mark Lewis. Marahil ay magkakaroon ng ilang mga salungatan mamaya. Ayaw niyang mawalan ng mukha. Mahuhulaan ni Alex Dixon kung ano ang iniisip ni Albert Lewis nang makita niya ang ekspresyon nito. Lalo niyang kinaiinisan si Mark Lewis sa kanyang puso. Gayunpaman, nadismaya rin si Alex Dixon sa masamang ugali ng Treasure Pavilion. Dahil ayaw ni Albert Lewis na manatili dito, tumango si Alex Dixon at sinabing, sige, balik muna tayo. Kinuha niya ang invitation letter mula kay Albert Lewis at itinapon sa tabi ng basurahan kasama ang sarili niyang letter. Tumalikod siya at naglakad palabas. Ang liham ng paanyaya, na itinuturing ng iba na isang kayamanan, ay itinapon ni Alex Dixon. Mabilis siyang hinabol ng manager na katabi niya, gustong humingi ng tawad sa kanilang dalawa. Huminto sa paglalakad si Alex Dixon at malamig na sinabing, get lost, bago siya nilagpasan. Napahiya ang manager at ayaw silang itago. Anyway, wala silang kapangyarihan at lakas, at wala silang pera para magbid. Kung umalis sila, ang auction ay hindi magdaranas ng anumang pagkalugi. Sa lalong madaling panahon, sa banquet hall, natanggap ni Wang Kai ang balita na umalis na si Alex Dixon. Tumingon siya at sinabihan si Mark Lewis. Hindi siya dapat narito. Nakahinga ng maluwag si Mark Lewis. Proud na proud siya sa sarili niya. Gayunpaman, isang bakas ng pag-aalala ang sumilay sa kanyang puso. Dati, napakababa ng katayuan ni Alex Dixon sa Lewis family. Pero ngayon, biglang naramdaman ni Mark Lewis na madalas na humarap sa kanya si Alex Dixon kamakailan. Parang si Alex Dixon ay may katayuan din kay sa kanya. Higit pa rito, pagkatapos ng insidente sa restaurant ng Chingian Pavilion,
mas naging mapagmatsyag si Mark Lewis. Siya ang anak ng langit sa mga Lewis. Kung abutan siya ng basurang manugang, hindi ba mawawala lahat ng mukha niya? Ganyang bagay. Hinding-hindi niya hahayaang mangyari iyon. Si Mark Lewis ay sumumpa sa kanyang puso na mula ngayon, gagawin niya ang lahat para sugpuin si Alex Dixon. Hindi niya hahayaan na maging mas malakas si Alex Dixon kaysa sa kanya. Merong bakanting upuan sa hall. Maliban sa dalawang bakanting upuan sa gitna ng unang hanay, ang ibang upuan ay napuno ng mga bisita. Ang dalawang bakanting upuan ay ang mga upuan nina Alex Dixon at Albert Lewis. Nagsimulang hulaan ng lahat kung sino ang hindi dumating. Napakahalaga ng pagkakataong ito. Ang tao ng auction ng Treasure Pavilion ay isang bagay na walang sinuman ang makakalaban, ngunit ang dalawang taong ito ay napakadaling sumuko. Sa oras na ito, biglang tumahimik ang maingay na venue. Ang ilang mga ilaw ay kinunan patungo sa pasukan. Sabay-sabay na binuksan ng apat na babaeng waiter na nakacheyongsam ang pinto. Tumitaw ang ilang figure sa pintuan, at tumapak sa pulang carpet habang dahan-dahan silang pumasok. Agad namang nagpalakpakan ang mga tao. Ang naglalakad sa harapan ay isang dalaga na nakasuot ng itim na evening gown at bahagyang nakatali ang buhok. Sa ilalim ng maliwanag na spotlight, maganda ang kanyang hitsura at matikas ang kanyang ugali. Pambihira ang bawat galaw niya at maging ang kanyang posture sa paglalakad. Masyadong maganda ang dilag na ito, na nagpawala sa isip ni Mark Lewis saglit. Muntik na niyang makalimutan si Ming Nooran, na nasa tabi niya. Sinabi ni Wang Kai sa mahinang boses, siya ang espesyal na panauhin sa auction sa pagkakataong ito. Ang kanyang pangalan ay Qin Yue. Ang kanyang pamilya ay may maraming prestihiyo sa Jing City. Kasabay nito, ang kanyang pamilya ay may malalim na koneksyon sa Su family, isang malaking pamilya sa Jing City. Napakalakas. Napalunok ng laway si Mark Lewis nang makita ito. Ang kagandahan ng babaeng ito ay kapantay ng kay Ming Nooran, ngunit ang kanyang marangal na ugali ay mas maganda kaysa kay Ming Nooran. Napabuntong hininga din si Ming Nooran na medyo nagulat sa kanyang puso. Siyempre alam niya ang tungkol sa Qin family sa Jing City ngunit hindi niya inaasahan na darating din si Qin Yue. Mukhang may mga trick talaga itong Treasure Pavilion Master. Talagang nagawa niyang mag-imbita ng ganoong tao bilang bisita. Ang pamilyang kinabibilangan ni Qin Yue ay mas mahina kaysa sa pamilyang Su. Bukod dito, siya rin ang sekretarya ng anak ng Su family, na tumutulong sa mga bagay ng kumpanya. Napakaganda ng relasyon niya kay Su Qingcheng. Maaari silang ituring na magkapatid, at hindi siya tinuring ng Su family bilang isang tagalabas. Bukod dito, lubos na nagtiwala si Su Qingcheng kay Qin Yue. Kadalasan, siya, ang sekretarya, ang nagpasya sa malaki at maliliit na bagay ng kumpanya. Hindi siya makokontrol ng Su family. Masasabing si Qin Yue ang pangalawa sa pinuno ng Su Clan Group at may ganap na awtoridad. Dahil sa mataas at malamig na personalidad ni Su Qingcheng, hindi naging madali para sa mga kliyente na makita siya. Kaya naman, lahat sila ay puno ng lakas at handa na kumita ng pabor kay Qin Yue para maabot ang pakikipagtulungan sa negosyo. Hindi rin nagkaroon ng pagkakataon si Ming Nooran na makilala si Su Qingcheng. Nang makita niya si Qin Yue na nagniningning ng maliwanag, isang bakas ng inggit ang hindi napigil ang sumilay sa kanyang puso. Bagamat isa rin siya sa mga socialite sa Jing City, kung ikukumpara kay Qin Yue, mas mahina siya. Si Qin Yue ay hindi lamang nagkaroon ng magandang background sa pamilya, kundi pati na rin ang kanyang reputasyon at mga kasanayan sa interpersonal na relasyon. Miss Qin, maligayang pagdating. Mabilis na lumapit sa kanya ang Pavilion Master, puno ng pagkakaisa ang mukha nito. Labis kaming ipinagmamalaki na nakapunta ka dito sa aming lugar. Umiti si Qin Yue at tumango para batiin siya. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang dalawang bakanteng upuan sa harapan. She frowned and asked, yung dalawa kong kaibigan, wala pa ba sila? Noong araw na iyon, si Qin Gang, isang malayong kamag-anak ng pamilya Qin, ay humingi ng imbitasyon para sa isang tao. Sa una, hindi ito pinansin ni Qin Yue, ngunit nagkataon, nakita ni Su Qingcheng ang eksenang ito.
Nang makita niyang para kay Alex Dixon iyon, hiniling niya kay Qin Yue na magpadala ng 2 liham ng imbitasyon sa Pavilion Master at ipasa ito sa Qin Gang para ipasa kay Alex Dixon. Naramdaman ni Qin Yue na nabaliw si Su Qingcheng. Nanatili siya sa Jinling City at hindi umalis. Hindi siya nang ahas na makita si Alex Dixon dahil hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Napansin din ni Pavilion Master ang 2 bakanting upuan at mabilis nang umiti. Miss Qin, sandali lang. Baka on the way pa ang kaibigan mo. Bakit hindi mo ipagpaliban sandali ang biyahe sa auction? Magpapadala ako ng sasalubong sa kanya. Isang alon ng mga boses ang biglang umalangaw sa plaza. Hindi maiwasang magulat ang mga tao. Ang Treasure Pavilion ay may mahigpit na panuntunan, at maging ang pagkakakilanlan ng mga kalahok ay may mahigpit na mga kinakailangan. Ngayon, talagang inaantala nila ang opening ceremony para sa 2 kilalang bisita. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari noon. Hindi napigilan ng lahat na hulaan kung sino ang 2 Supreme Distinguished Guest na nagawang labagin ang rules ng Treasure Pavilion. Abangan ang susunod na kabanata.